Maintain spacing. Stay on my heading. Utos ni Raven. Copy that. Sagot ng isa sa mga kasamahan niya. Bilang pointman, nasa unahan si Raven habang hawak ang navigation board. Nakasunod sa kanya ang iba habang lumalangoy sila sa malamig na dagat. Ilang minuto pa silang lumangoy hanggang sa marating nila ang itinakdang checkpoint buoy. Pagdating doon, kaagad na nagsalita ang kanilang instructor na si Senior Chief Jones na naghihintay sa support boat. Good work, Sullivan. Your navigation was on point. Wika nito sa kanya. Makalipas ang isa pang oras ng paglangoy at navigation drills, matagumpay nilang natapos ang buong exercise. Pagbalik sa base, nagtungo sila sa locker room upang alisin ang kanilang dive gear at magpalit ng tuyong uniforme. Pagkatapos ay dumiretso sila sa briefing room para sa kanilang post-training debrief. Good work out there, Sullivan. You nailed that heading. Napatingin si Raven sa nagsalita, ang kanyang kasamahan na si Dwayne Smith pala yun. Nakangiting tinapik nito ang kanyang balikat. Thanks, just doing my job. Nakangiting tugon ni Raven. Nasa loob sila ngayon ng briefing room ng Naval Amphibious Base Coronado sa California. Kita sa dibdib ng kanyang uniforme ang gintong Seal Trident. Patunay na isa siyang miyembro ng isa sa pinakamahigpit at pinaka-elite na Special Operations Unit ng US Navy. Nagsasagawa sila ng mga sikretong misyon tulad ng direct action raids, counter-terrorism, hostage rescue, at special reconnaissance sa dagat, himpapawid at lupa. Maya-maya pumasok si Master Chief Carter, ang senior enlisted leader ng kanilang troop. Tumingin ito sa direksyon ni Raven at nagsalita. Sullivan, come with me. Nagtatakang sumunod si Raven dito. Nang makapasok sa opisina, hinarap siya nito. Sullivan, we received a verified American Red Cross emergency message, which was also confirmed through the Philippine Red Cross. Your father passed away early this morning after suffering a heart attack. Natigalkal si Raven sa balitang yon. Masama na ang kutob niya kanina pa, ngunit sadyang hindi niya inasahan na ganun pala kalala ang balita. Gayunpaman, nanatiling matatag ang kanyang tindig. Sa loob lamang ng ilang oras, naaprubahan ang kanyang emergency leave. Kaagad din na inayos ng command ang kanyang travel arrangements at mga kinakailangang clearance. Kinabukasan, nakasakay na siya sa eroplano pauwi ng Pilipinas. Bitbit ang kanyang itim na military-grade duffel bag, mabilis siyang naglakad patungo sa funeral hall kung saan naroon ang lamay ng kanyang ama. Doon siya dumiretso galing sa airport. Kuya Raven, umiiyak na tawag sa kanya ng bunsong kapatid na si Caroline. Sinalubong siya nito at niyakap ng mahigpit. I really thought you won't come, kuya. I feel so lost. Hush now, Caroline. Nandito na si kuya. Malambing na wika niya. Papa's gone, kuya. Hindi ko na alam magagawin ko ngayon. It hurts too much. Please tell me how to stop it. Napabuntang hininga na lang si Raven at mas niyakap ang kapatid. Natanaw niya ang isa pa niyang kapatid na si Casper. Nakatulala ito habang nakatayo sa harap ng kabaong ng kanilang ama. Nang kumalma si Caroline, nagtungo siya sa kabaong upang silipin ang kanyang ama. Parang natutulog lang siya, di ba? Ani Casper sa kanyang tabi. Hindi napigilan ni Raven na tahimik na mapaluha habang pinagmamasdan ng ama sa kabaong. Nagdasal siya bago umupo sa unahang upuan. Tumabi naman sa kanya si Casper at nagsalita ito. Hindi ko inakala na uuwi ka rito sa Pilipinas para kay Papa. Tinitigan niya ang kapatid. Buwan lamang ang tanda niya kay Casper. Pareho silang 30 anyos na. Magkaiba ang kanilang ina. Isa siyang bunga ng pagkakamali ng kanyang ama. Purong Amerikana ang kanyang ina. Namatay ito 6 na taon na nakararaan dahil sa sakit na pancreatic cancer. Ang ina naman ni Casper at Caroline ay iisa at legal na asawa ng kanilang ama. Ama ko pa rin siya, Casper. Wika ni Raven. At huwag kang magsalita na para mang kinalimutan ko na kayo ni Papa. We grew up together. Tayong tatlo ni Caroline. Binigay ako ni Mama kay Papa nung 7 taon ako dahil ayaw nang napangasawa niya na may anak siya sa iba. Nahirapan ako nung una kasi nga sa Amerika ako lumaki. Pero natuto ako magsalita ng Tagalog dahil sa inyo ni Caroline, di ba? I went to school with you two by my side. But still, you chose to leave us 7 years ago, Raven. Para saan? Sa nanay mo? Have you forgotten? Pinamigay ka niya na parang tuta noon dahil nag-asawa siya. At ano, tinanggap ka lang niya ulit kasi namatay na ang asawa niya at may sakit na rin siya. Napabuntong hininga si Raven at pinunasan ang kanyang mga luha.
Tama naman ito. Hanggang ngayon pala, masama pa rin ang loob mo sa naging desisyon ko noon na umalis at pumunta ng Amerika, Casper. For 7 years, I've been trying to reach out to you. Pero hindi mo pinapansin lahat ng pangangamusta ko. Si Caroline lang ang hindi nagtanim ng sama ng loob sa akin. Malamang, hindi kita papansinin. Ayos ka na rito noon, di ba? May girlfriend ka pa nga noon. Si Nikki, remember? Pero anong ginawa mo? Umalis ka pa rin at iniwan kami mga kapatid mo. Nanigas ang buong katawan niya sa pagbanggit nito sa kanyang dating kasintahan. Kumuyom ang kanyang kamao at marahas na napabuntong hininga. Don't mention her name, Casper. I don't want to talk about her. Not now. Well, you can't just avoid her. Lalo pa ngayon. Caroline and Nikki are inseparable. You know that. Bata pa lang silang dalawa, magkaibigan na sila. Kapag nandyan si Caroline, nandyan din si Nikki. I didn't come here to see her, Casper. Bakit? Natatakot kang harapin siya? Bakit? Galit pa rin ba siya sa'yo dahil pinagpalit mo siya sa buhay mo sa Amerika? That you chose to enlist yourself in the Navy SEAL instead of being with her? Shut your mouth, Casper. Ayoko sabing pag-usapan siya. She's the last thing I want to talk about right now. Lumingon ito sa entrada ng funeral hall at napangisi. Well, look at your 6 o'clock, Raven. Napamura na lang siya. Lalo pa nang marinig niya si Caroline nang tawagin nito ang pangalan ng babaeng matagal na niyang nais kalimutan. Nikki, here! Lumingon si Raven sa entrada. Naroon ng babaeng matangkad at nakasuot ng itim na shades. Kitang-kita sa suot nitong puting one-shoulder dress ang makinis at maputi nitong balat. Ang buhok nitong hanggang bewang ay malayang nakalugay sa eleganteng paraan. Ito ay walang iba kung hindi ang kanyang ex-girlfriend na si Nikki. Go ahead and hug her, Raven. Mapang-asar na wika ni Casper. Salubong ang mga kilay na nilingon niya ang kapatid. Are you kidding me? Bakit ko naman siya yayakapin? I just know that you missed her. It's been what? 7 years? Stop it, Casper. I'm here for Papa. Hindi para sa kanya. And stop teasing me. Hindi na tayo mga bata. Para kang hindi abogado. Nagkibit balikat ito at hindi na siya pinansin pa. Nagtagal siya roon ng kalahating oras bago siya nagdesisyon na umuwi muna sa kanilang bahay sa Makati. Tumayo siya habang bitbit ang kanyang duffel bag. Magpapaalam sana siya kay Caroline ngunit wala ito roon. Looking for Caroline? Tanong sa kanya ni Nikki. Nakaupo ito sa pangalawang row at nakahalokib-kip habang nakatingala sa kanya. Wala na itong suot na shades kaya kitang-kita ang bilugan nitong mga mata at mahahabang pilik mata. Yes, I'm looking for Caroline. Nasaan siya? Kaswal na tanong niya dito. Nasa CR siya. Actually, pupunta rin ako doon. Do you mind kung sasabay ako sa'yo? Mariin siyang umiling. No, you can't. Sorry, I prefer walking alone. But why? Hindi ba pupuntahan mo si Caroline? Kailangan ko rin mag-CR. Hindi pa man siya pumapayag, ngunit tumayo na ang babae at nauna nang naglakad palabas ng funeral hall. Marahas na napabuntong hininga na lang siya at walang nagawa kung hindi sumunod dito. Hey, bakit ka nasa likod ko? Can you walk faster? Para kang hindi dumaan sa matinding training ah. Puna ni Nikki nang makitang nakasunod lang siya sa likod nito. Go ahead, mauna ka na. Hindi naman ako nagmamadali. Huminto ito sa paglalakad at hinarap siya. You're avoiding me, Raven. Why? Umirap siya at muling napabuntong hininga. Sinalubong niya ang mga titig nito. You're a smart woman, Nicola. I'm sure alam mo kung bakit. It's Nikki. Alam mong ayaw kong tinatawag ako sa totoo kong pangalan. But, well, alam ko naman na tinatawag mo lang ako sa ganun kapag galit ka. Ano bang ikinagagalit mo? Okay, Nikki. Let me repeat what I said. Matalino ka kaya alam mo ang dahilan kung bakit kita iniiwasan. Why? Is it because you still haven't moved on from me? Inismiran niya ito. And why would you think of that? You broke up with me, remember? There, finally. Inamin mo rin. And you expected I'd still be nice to you after everything? Nikki, just to be clear, hindi ako umuwi rito sa Pilipinas para makipagplastikan sa'yo. Sinusubukan kong iwasan ka kasi ayokong kausapin ka. Nagtitiis lang ako na magstay dito dahil kay Papa at sa mga kapatid ko. Well, sorry ka na lang. I'm also here for Caroline at hindi para sa'yo. Isa pa, you don't have to act nice. Alam ko naman na galit ka pa rin na nakipaghiwalay ako sa'yo noon. Just to be clear, I broke up with you because you badly wanted to be with your mother. Ayoko maging hadlang noon kasi may sakit siya at kailangan na kailangan ka niya. So I let you go. Alam ba yan ni Casper?
Kasi ang tingin niya sa akin, ako may kasalanan kung bakit tayo naghiwalay. Hindi niya alam na willing ako magstay noon dito para lang sa'yo. Yes, gustong gusto kong puntahan si mama noon kahit pa ipinamigay niya ako. But I was willing to ignore my mother's request just for you. Pero anong ginawa mo? You pushed me away. You dumped me, Nicola. I don't see the point para pag-usapan pa to, Raven. It's all in the past. Kaya sana mag-move on ka na at huwag ka na magsungit dyan. Kasi ako, I've already moved on from you. It's been 7 years. Caroline told me na 15 days ka lang dito bago ka bumalik sa Amerika. You have a life there. Ang balita ko, may naiwan pang hotel business ang mommy mo at ikaw din ang nagmamanage. The point is, maayos na ang buhay natin ngayon. Kaya pwede bang iset aside mo muna ang issues mo sa akin? Sabi mo nga nandito ka dahil sa papa mo. So don't waste your time on me. Natahimik si Raven. May punto ang dalaga, ngunit hindi lang niya mapigilan ang mainis. Lalo pat kung umakto ito ay parang hindi siya nito nasaktan noon. Fine. Just don't talk to me again, Nikki. Kung pwede lang, huwag kang humarang kung nasan ako. Tinalikuran na niya ito, ngunit muli itong nagsalita. Wait, I thought kakausapin mo si Caroline. Malapit na tayo sa CR. I changed my mind. Pakisabi na lang na uuwi muna ako sa bahay. Okay, and by the way, you still look hot, ex. Napabuga na lang ng hangin si Raven at nagpatuloy na sa paglalakad. Kanina pa hindi mapakali ang dibdib niya dahil sa presensya nito. Samantala, nabura naman ang ngiti sa mga labi ni Nikki nang tuluyang mawala sa paningin niya si Raven. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa lakas ng kabog niyon. I missed you so much, Raven. Pabulong na wika niya. Hawak pa niya ang dibdib nang makapasok siya ng CR. Bumukas ang isang cubicle na naroon at lumabas ang kaibigan niyang si Caroline. Nagulat ito nang makita siya. Hey bestie, what's wrong? Pupunta ka rin pala rito sa CR, bakit hindi ka pa sumabay sa akin kanina? Hindi nakasagot si Nikki. Sinugod na lamang niya ito ng yakap at doon napahagulgol. Wala siyang kayang itago sa kaibigan. Magkaedad lamang sila at parehong 28 anyos. I'm sorry bestie. Gusto ko lang ilabas to ngayon. I know na may pinagdadaanan ka pero hindi ko kasi kaya na hindi ilabas. Umiiyak na wika niya. What? It's fine. Ano ka ba? Wait, did you and Kuya Raven already talk? Kumala siya at tumitig sa kaibigan. Yeah, at iniiwasan niya ako. Galit pa rin siya sa akin. I wanted to hug him. Tell him how much I missed him. Pero hindi ko magawa. Gusto niyang hindi na lang kami makita habang narito siya. Lumaylay ang mga balikan nito at hinawakan siya sa braso. Nikki, alam mo naman kung bakit siya ganun sa'yo, di ba? I know you understand him. Ikaw ba naman, hiniwalayan mo siya noon at pinagtulakan papuntang Amerika. Alam mo naman na para sa kanya yun eh. Kinausap ako ng mami niya noon para makasama ang anak niya bago siya mawala sa mundo. At alam mo, kahit iniwan siya rito ng mami niya noon, gusto pa rin makasama ni Raven ang mami niya sa Amerika. Kahit na maging kami, naging open siya sa nararamdaman niya. That he wanted to be with his mother again. Masama ang loob niya sa ina niya pero mahal na mahal niya yun. At ako ang hadlang kung bakit hindi siya makaalis. May pancreatic cancer noon ang mami niya at kailangan ng presence niya. And for that, he had to stay in America for so long. So I had to break up with him kahit ayoko naman talaga. Gusto ko magalit siya sa akin para puntahan na niya ang mami niya. But you waited for him to come back, right? Malumanay na tanong sa kanya ni Caroline. Of course, I waited for him, bestie. After his mom died, umasa ako na babalik siya rito sa Pilipinas. Pero hindi. Nagpa-enlist siya sa Navy SEAL and he decided to completely forget about me. Nagtanim siya ng sama ng loob sa akin. And I know that. Naiintindihan ko naman eh. Kaya lang, masakit pa rin pala ngayong nakita kami ulit. How could I forget him? 18 pa lang ako, siya na ang boyfriend ko. We were together for 3 years. Imagine that, bestie. Magkababata rin kami. Pareho ng school na pinasukan. We even supported each other. I supported him when he was so dedicated working with your dad's company back then. And he also supported me in setting up my own salon. Kasi alam niyang yun ang gusto ko eh. Magkasabay kaming nag-mature at nangarap. Pero hindi kami umabot hanggang dulo. Ang sakit-sakit palang makita na baliwala na ako sa lalaking pinangarap ko noon na makasama habang buhay. Bestie? Oh no, don't pity me, Caroline. I'm okay. Nilalabas ko lang talaga itong nararamdaman ko kasi pakiramdam ko sa sabog na ako. Bukas okay na ako, promise.
Ngumiti siya sa kaibigan kahit papakiramdam niya sobrang bigat ng kanyang dibdib. You're not okay, Nikki. You're crying. You still love my brother. Yes, I still love him. Pero anong magagawa ko kung ayaw na niya sa akin? I guess, susulitin ko na lang na nandito siya sa Pilipinas. Kasi malay mo, after ilibing ng papa mo, bigla na lang siyang umalis. And I don't know if I will ever see him again. Bumuntong hininga ito at niyakap na lamang siyang muli. Pinilit nga niyang iwasan at hindi kausapin si Raven sa loob ng 1 linggo. Hanggang sa mailibing ang ama nito. Naroon lang siya para maging karamay ni Caroline. At dahil pareho silang malungkot ng kaibigan at nais makalimot, kinabukasan pagkatapos ng libing ay nagpunta sila sa bar upang uminom. Kumpara kay Caroline, hindi siya mabilis malasing. Kaya naman, akay-akay niya ang kaibigan ngayon papunta sa pintuan ng mansyon ng mga ito. Lasing na lasing kasi ito kaya hinatid na niya. Hey Caroline, huwag kang sumuka rito. My God, wait! I can't carry you alone, bestie. I miss my papa, bestie. I want to see him again. Umiiyak na wika ni Caroline bago umaktong nasusuka. Bumukas naman ng double door sa harap nila. Kanina pa kumakatok doon si Nikki. What's happening here? Seryosang bungad sa kanya ni Raven. Sandali siyang napatitig sa binata. Nakasuot lamang ito ng puting sleeveless top at itim na sweatpants. Kitang-kita ang maskulado nitong pangangatawan na halatang batak sa training. Nicola, I'm talking to you. Untag ni Raven nang mapansin ang pagkatulala niya. Kaagad niyang ipinilig ang ulo. Pinipilit na makatayo ng maayos habang inaalalayan ng kaibigan. Hey, Raven, can you help me with Caroline? She's wasted. Pumalatak ito at tinulungan si Caroline na makatayo. What about you, Nicola? Hindi ka ba lasing? Nakataas ang mga kilay na tanong nito sa kanya. Sinimangutan niya ito. It's Nikki. I prefer calling you Nicola. That's your real name. Just answer my question. Lasing ka rin ba? I could smell alcohol from you. Just a bit tipsy. But I can still drive my car. Kaya nga nakarating kami rito ni Caroline ng safe, di ba? Uuwi na rin ako sa condo ko. So you're living in a condo now? Yes. I sold my mom's house since we broke up. Alam mo naman na ako na lang ang mag-isang nakatira doon. My father left us noong 2 years old pa lang ako. Si mommy naman namatay sa breast cancer noong 17 ako. Hindi ko lang naramdaman na mag-isa ako noon kasi palagi kitang kasama. Hindi niya natimping paalala rito. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Gustong kutusan ni Nikki ang sarili kung bakit kailangan pa niyang sabihin yun. I mean, masyadong malaki yung bahay kaya binenta ko na lang. Nagpatayo ako ng bagong branch ng salon ko sa Cavite. Oh, really? Okay, wala akong masabi. I don't have the right to make comments about your life now. Sige na, umuwi ka na. Ako nang bahala dito sa kaibigan mo. Wait, can I go with Caroline? I mean, sanay ako na mag-asikaso sa kanya tuwing lasing siya. May mga suka rin siya sa suot niyang dress kaya kailangan ko siyang bihisan. Dalawa kami ni Casper na kapatid niyang nandito. We don't need you here. Just go home. I know you don't need me but Caroline needs me. Mahirap bang intindihin yun? She's right, Kuya Raven. Just let her in. Dati naman walang problema na pumasok siya rito noong hindi ka pa umuwi. Lasing na sabad ni Caroline. Tinaasan niya ng kilay si Raven at binigyan ng nanghahamon na tingin. See? Caroline needs me. Isa pa, I don't think na mabibihisan mo si Caroline. Puro kayo mga lalaki na kapatid niya. Napabuga ito ng hangin at umirap. Fine, pero huwag kang magtatagal dito. Bago pa siya makasagot, tinalikuran na siya nito habang inaalalayan pa rin si Caroline. Nang makaakyat sa kwarto nito, binihisan nga niya ito at pinunasan ng katawan gamit ang bimpo. Sanay na sanay siyang alagaan ito dahil kapatid na rin ang turing niya rito. Ito nga rin ang nagkukwento sa kanya ng mga nangyayari kay Raven sa Amerika, kaya updated siya sa buhay ng dating kasintahan. Nang matapos, dumiretso siya sa kusina upang ipagtimpla ng gatas ang kaibigan. Nadatnan niya si Raven sa kitchen island at nakaupo sa high chair na naroon. You're still here. Puno ng pagkadismayang wika ng binata nang makita siya. Pinanood niyang lumaklak ito sa hawak nitong bote ng beer bago siya sumagot. I just need to prepare some hot milk for Caroline. Gusto mo rin ba? You also love milk, right? Dati yun. Everything changes, Nikki. Ngumiti na lang siya ng tipid. Kahit pabatid niyang may laman ng sinabi nito. Nangako kasi siya sa sarili na hindi na niya ipagpipilitan ang sarili rito. Fine, kung ayaw mo, edi wag. Where's the milk?
Tumingala siya sa kitchen wall cabinet at binuksan isa-isa ang mga yon. Nang makita ang isang kahon ng gatas, sinubukan niyang tumingkayad, ngunit hindi niya yun maabot. Who the hell put that milk there? Sobrang taas naman. Inis na wika niya. Ako, may problema ba? Nakasimangot na nilingon niya si Raven. Ikaw? Nananadya ka ba? Alam mong hindi ko maabot to. Tulungan mo kaya ako. Napaka-ungentleman mo. I just know na bababa ka at magtitimpla ka ng gatas. Old habits die hard. Wow, so alam mo na palang bababa pa ako rito. Tapos nagtaka ka pa kanina lang na nandito pa rin ako at hindi pa umuuwi? Well, I have a good intuition. Kahit sinabi ko na kanina na huwag kang magtagal dito, alam kong hindi ka makikinig. You're just stubborn as you were. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang tanda mo na. Unlike you, hindi ako mabilis magbago, Raven. Naningkit ang mga mata nito at napatigil sa pagtungga ng beer. Tumawa pa ito ng sarkastiko. Unlike you, Nicola, hindi ako bumibitaw kagad kapag nasa mahirap na sitwasyon. Napasimangot siya at napairap. Do you really have to remind me that I'm the one who ended things between us, Raven? I'm sorry pero yun naman ang totoo. Ikaw ang nauna. Sinabihan mo ako na mabilis magbago. Totoo rin naman ah. Well, I guess, truth really hurts. Pareho tayong na-offend kasi totoo. Napairap na lang muli si Nikki. You know what? I think you're drunk. Nakailang bote ka na ba ng beer? 3, I guess. Pang-4 na to. Hindi ka naman mabilis malasing noon. Pero ngayon parang lasing na lasing ka na. Ang sabi mo hindi mo na ako kakausapin. But here you are. Kinausap mo ako bigla. Paano naman tayo mag-iiwasan yan? Sinubukan niyang muli na abutin ang gatas sa taas. Ngunit nagulat siya nang maramdaman ang presensya ni Raven sa likod niya. Walang kahirap-hirap nitong kinuha ang gatas sa taas. Nagtama pa ng bahagya ang kanilang mga kamay. Kaagad siyang humarap sa binata at napagtanto na sobrang lapit pala nito sa kanya. What are you doing? Helping. Kanina mo pa tong inaabot, di ba? I mean, bakit ganyan ka kalapit sa akin? Pwede bang umatras ka ng kaunti? Why are you acting like that? First time mo bang maranasan na malapitan kita ng ganito? I don't think so. You used to be clingy. Napairap siya at inagaw ang box ng gatas mula sa kamay nito. Dati yun, Raven. Unless maging tayo ulit. Hindi kita pipigilan na lumapit ulit sa akin ng ganito. Ano, payag ka? Napaseryoso ito at umatras palayo sa kanya. Napangisi na lang si Nikki at napailing-iling. See? You started it pero ikaw ang unang umatras. Nag-umpisa na siyang magtimpla ng gatas. Tahimik naman na bumalik si Raven sa pwesto nito at muling tumungga sa hawak nitong beer. Nang matapos siyang magtimpla ng gatas, naglakad na siya paalis ng kusina. Ngunit nagsalita muli si Raven. Sinubukan kong balikan ka noon, Nikki. Pagkatapos mamatay ni Mom. Natigilan siya at napalingon sa binata. Nakatitig lamang ito sa beer na hawak. But you didn't come back, Raven. Casper told me that you were dating someone already. Kaya naisip ko na hindi na lang kita guguluhin since mukhang nakapag-move on ka na naman. Kumunot ang noo niya. What? Wala akong na-date na ibang guy after we broke up. Hinintay kong bumalik ka rito sa Pilipinas. Pero hindi ka na bumalik. Well, yun ang sinabi sa akin ni Casper. He even sent me a picture of you habang katabi ang isang lalaki na hindi ko kilala. Hindi makapaniwalang napaismid siya. Sakto naman ang pagdating ni Casper sa kusina. Inayos nito ang suot na salamin sa mata bago nagtataka na patingin sa kanilang dalawa ni Raven. What a sight. Nakakapanibago na makita kayo sa iisang lugar. Ano, nagkabalikan na kayo? Sarkastikong tanong nito sa kanilang dalawa. Nagtungo ito sa refrigerator at kumuha ng malamig na tubig. Nilapag naman ni Nikki sa kitchen island ang hawak na baso ng gatas at binatukan ang nakatalikod na si Casper. Ouch! What did I do, Nikki? Bakit bigla ka nang babato? Gawain mo na talaga sa akin yan mula pa nung high school, no? Gusto mo kasuhan kita? Inis na wika nito nang lingunin siya. At anong ikakaso mo sa akin? Pambabatok? Nasaktan ka? Eh bakit ka kasi nananakit? Anong sinabi mo kay Raven noon? Sinabi mo raw sa kanya na may dinidate na ako. That was the reason kung bakit hindi na siya bumalik sa akin. Nagsalubong ang mga kilay nito habang tila may inaalala. Maya-maya, nanlaki ang mga mata nito at napatingin kay Raven. Oh, I remember that. Raven, did you honestly believe me that night? Nakibit balikat si Raven at muling tumungga ng beer bago sumagot. Well, yun ang sinabi mo. May proof ka pa. Nag-send ka ng picture ni Nikki with the guy. Bumunghalit ng tawa si Casper. May kasama pang pagpalakpak na mas ikinainis ni Nikki.
What's so funny, Casper? Care to explain? Anong sinasabi ni Raven na picture ko kasamang isang guy? Okay, fine. Ipapaliwanag ko na, Nikki. That guy is Alec. Remember my gay friend back in college? Birthday party niya at isinama ko kayo ni Caroline nung gabing yun. Naging close nga kayo kaagad ni Alec nun kaya natagalan siya sa table niyo ni Caroline. Ako naman, kinuhanan ko kayo ng picture ni Alec na kayong dalawa lang. Hindi ko sinama si Caroline para magmukha kayong nagde-date. And then you sent it to me. Para ano? Para inisin ako? Salubong ang mga kilay na singit ni Raven sa sinasabi ng kapatid. Tumawa muna si Casper bago sumagot. Yes, brother. Remember, I've been ignoring your calls and messages kasi nga galit ako nung umalis ka. Kaya lang, lasing ako nun. Kaya ang ginawa ko, sinend ko sa'yo yung picture ni Nikki katabi si Alec. Tapos sinabi kong may iba na siyang dinedate para magselos ka at umuwi rito sa Pilipinas. Kaya lang, mukhang napasama pa yung ginawa ko. Mas lalong sumama ang loob mo kay Nikki at tuluyan ka ng hindi umuwi. Naalala ko pa nga na pagkatapos mong malaman yun, nagpa-enlist ka na kaagad sa Navy SEAL. That was a bad move. Natatawa na lang ako kapag naaalala ko. I'm sorry, lovers. Hindi ko alam na ako pala ang sumira lalo sa inyong dalawa. Mariing nagdikit ang mga labi ni Nikki. Tumaas baba rin ang kanyang dibdib sa sobrang inis. Kaya naman hindi niya napigilan na pingutin sa tenga si Casper. Napangiwi ito at napahiyaw sa sakit. Nakakatawa yon, Casper? Oo, napaniwala ko kasi si Raven eh. Nakakainis ka, kaya naman pala tuluyan siyang hindi umuwi. Dahil pala sa yung ungas ka. Hey, masakit ah. Bitiwan mo ko, Nikki. Ngunit imbis na bitiwan ito, piningot pa rin niya ang kabilang tenga nito. Natigil lang siya nang awatin siya ni Raven. Gamit ang isang braso, inangat siya nito palayo kay Casper, habang nakapulupot ang bisig nito sa kanyang bewang. Napatigil tuloy siya at napatitig dito. Enough, Nikki. Nangyari na ang nangyari. Saway sa kanya ni Raven. You're right, Raven. Tapos na nga yun at nangyari na. Pero nakakainis lang na naniwala ka sa picture na sinend sa'yo noon ni Casper. You didn't even bother to confront me. Sana man lang tinanong mo ko, di ba? Para ano? Para madagdagan ang sama ng loob ko sa'yo. Hindi ba nga galit na ako sa'yo noon dahil hiniwalayan mo ko at pinagtulakan papuntang Amerika? And I was so hurt seeing that freaking picture of you with another man. Malay ko ba na bakla yun at niloloko lang ako ni Casper? Kasalanan mo rin. Pigil ang ngisi na singit ni Casper. Nag-seen ka lang at hindi nag-reply pagkatapos kong isend ng pictures na yun. Nangamusta ka lang ulit sa akin after 1 year. Na hindi mo binuksan ang topic tungkol dun. Kaya akala ko wala lang sa'yo. So, hindi na ako nag-abalang bawiin yun hanggang sa nakalimutan ko na lang. Can you blame me? I was hurt. Ayaw ko nang pag-usapan ng tungkol doon kaya hindi na ako nagtanong. Depensa pa ni Raven. Napapikit ng mariin si Nikki sa labis na inis na nararamdaman. Oo na, kasalanan na niya na pinagtulakan niya si Raven noon sa Amerika para makasama nito ang ina. Pero magkakabalikan sana sila kung hindi lang dahil sa kalokohan ng ungas na si Casper. You're so annoying, Casper. I swear, makakarma ka rin. Sana hindi ka na magkaroon ng love life. Asabahin mo na lang ang pagiging lawyer mo. Hey, that's a foul. Bakit ba galit na galit ka ngayon? Akala ko ba move on ka na kay Raven? Bakit tunog nang hihinayang ka? Huwag mo sabihing... Napatigil ito nang hampasin niya ito sa balikat. Muli itong napangiwi. Shut up, Casper. I swear, makakaganti rin talaga ako sa'yo. I hate you. Pikon naman. Si Raven nga kalmado lang. Mas galit ka pa ah. Pasabi-sabi ka pang wala nang pake sa kanya. Tapos ngayon galit ka riyan. I'm just trying to be calm, brother. Kalmadong wika ni Raven habang nakahalokip-kip at masama ang tingin sa kapatid. Fine, sorry na. Pasensya na kayong dalawa. Mukhang ako pa talaga naging dahilan kung bakit hindi kayo nagkabalikan noon. But trust me, hindi yun ang intensyon ko. Umirap na lang si Nikki at dinampot ang baso ng gatas na kanina pa dapat niya hinatid kay Caroline. Wala nang magagawa ang inis na nararamdaman niya. Tama si Raven, nangyari na. Maraming taon na rin ang nakalipas. Well, it wasn't entirely your fault, Casper. Kasalanan ko naman talaga una pa lang. Ako ang nakipaghiwalay. Wika niya. Umalis na siya pagkatapos sabihin ng mga salitang yon. Pag-akyat niya sa kwarto ni Caroline, pinainom niya ito ng gatas. Medyo nahimasmasan naman ito at nakatulog na rin matapos ang 30 minuto. Nang masigurong ayos na ang kaibigan, nagdesisyon na siyang umuwi. Ngunit paglabas niya ng kwarto ni Caroline, sinalubong siya ni Raven. Namumula na ang mga mata nito dahil sa kalasingan. My God, Raven,
Hindi ka pa rin pala tumigil sa pag-inom sa baba? Look at yourself. You look wasted. Sumabay ka pa sa kapatid mo. Dapat kayo na lang ang nag-inom dito kanina eh. Umangat ang sulok ng labi ng binata. Kapansin-pansin ang pamumungay ng mga mata nito. Kakalibing lang ni Papa kahapon. I'm still grieving. Masama bang maglasing ako ngayon? Kayo rin naman ni Caroline eh. Napabuga na lamang siya ng hangin. So, what are you doing here? Sisilipin mo ba si Caroline? You can go inside. Nabihisan ko na siya at natutulog na. Uuwi na rin ako. Akmang lalampasan na niya ito, ngunit hinawakan siya nito sa braso at pinabalik sa harap nito. Raven, anong ginagawa mo? I'm going home, okay? Nanghihinayang ka rin ba, Nikki? Napakurap-kurap siya at napatitig sa malungkot na mga mata nito. What? Nanghinayang ka rin ba sa relasyon natin noon? Raven, binitiwan siya nito at napaismid. Bakit ba kita tinatanong? Sabi mo nga naka-move on ka na. Ang dali nga para sa'yo na ipagtulakan ako noon, di ba? Hindi ko ginawa yun para sa sarili ko, Raven. At lalong-lalo na hindi ko ginawa yun dahil hindi na kita mahal. Liar. You're lying to me, Nikki. Hindi naman talaga si Casper ang totoong may kasalanan kung bakit hindi tayo nagkabalikan noon. It's you. Dahil una pa lang, hindi mo na sana ako binitiwan na parang wala lang. I was willing to ignore my mom's request na alagaan siya sa Amerika. Pero anong ginawa mo? You pushed me away. Na para bang isa akong basura na madali mo lang itapon. Well, totoo naman siguro. Basura lang ang tingin mo sa akin. Mami ko nga itinapon ako parang basura noon. Ikaw pa kaya ang hindi kayang gawin yun sa akin? Stop putting words into my mouth, Raven. That's not true. Don't see it that way. I have no other way to see it, Nicola. Ikaw ang mundo ko noon. At nang hiwalayan mo ko, para mo na rin akong pinatay. Ako rin naman Nasaktan din ako sa desisyon ko. Pero hindi pwedeng puro tayo lang at yung nararamdaman natin ang isipin natin noon, Raven. If we choose to love each other, kailangan din nating mahalin at piliin ang mga taong mahalaga sa atin. Naiintindihan mo ba yon? Hindi puro tayo. Sige nga, paano ko mapapatawad ang sarili ko noon kung naging hadlang ako sa pag-aalaga mo sa kanya nung may sakit siya? Kung pinili kita noon, para ko na rin sinabing wala akong pakialam kung mawawala ang chance na magkita kayo ng mami mo at magkapatawaran. At alam ko, deep inside, you badly wanted to be with your mother too. Nangungulila ka sa pagmamahal ng isang ina na kahit sinaktan ka niya noon, gusto mo pa rin siyang makasama at maalagaan. At ayokong dumating ang araw na pagsisihan mo na hindi mo siya pinili habang may oras pa siyang makasama ka. Napalunok si Raven habang mariing nakatitig sa kanya. Nanubig ang mga mata nito at bakas ang matinding sakit na bumalatay sa mga mata nito. I just wanted to be with you, Nikki. At kung pumayag man ako na pumunta ng Amerika para alagaan si Mami noon, pwede naman akong bumalik sa'yo. But you chose to end our relationship. You were so cruel to me. I know, Raven. I know. But I hope maintindihan mo rin ako balang araw. Nakiusap sa akin ng mami mo na pilitin kang puntahan siya sa Amerika. And as a daughter na maaga nawala ng ina dahil din sa sakit ni cancer, hindi ko magawang tumanggi. How could I refuse her? Nakikita ko sa kanya si mami noong nabubuhay pa. Your mom was dying. At last wish niya ay ang makasama ka at makabawi sa'yo. At akong hadlang para mangyari yun. Hindi rin natin alam noon kung hanggang kailan ka mananatili sa Amerika kung sakali. I just made the choice, Raven. And I'm sorry for choosing to hurt you. Akala ko kasi maaayos ko pa rin ang relasyon natin. Akala ko babalik ka pa rin ng Pilipinas pagkatapos mamatay ng mami mo. Akala ko magkakaroon ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. But things became more complicated. Hindi rin kita masisi na galit ka pa rin sa akin. I'm sorry, Raven. I'm really, really sorry. Dapat noon ko pa to sinabi sa'yo, pero inunahan na ako ng hiya. I just know how much I hurt you. Nauunawaan ko kung bakit hindi mo na ako binalikan. Deserve ko naman dahil itinaboy kita noon. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha ni Raven habang hindi pa rin inaalis ang titig sa kanya. Ngayon lang niya nakitang ganun ka-emosyonal ang binata. Ni hindi niya ito nakitang umiyak magmula nang bumalik ito galing Amerika. Masakit pala talaga. Masakit makitang nasasaktan ang taong mahal mo dahil sa kagagawan mo. Umangat ang isang kamay ni Nikki at masuyong hinawakan ang basang pisngi ng binata. Lumuluha man, ngumiti siya rito ng matamis. I am so sorry, Raven. Sobrang sakit siguro para sa'yo na makita ako ulit. Ako nananakit sa'yo noon. But despite everything that happened between us,
Worth it naman siguro yung ginawa ko, di ba? You and your mom, nagkaayos kayo, di ba? You were beside her until her last breath. It was a bittersweet feeling. I know, kasi naranasan ko na yun noon. Ang mamatay ang ina natin habang nasa tabi nila tayo. Bitter kasi mawawala na sila. Sweet kasi alam nating nawalan sila ng hininga habang tayong mga anak nila ang huli nilang nakita. Raven, kung hindi mo ako mapapatawad, isipin mo na lang na may naging magandang kapalit naman ng lahat ng nangyari sa atin. Your mom died in peace. Naging panatag siya dahil alam niyang kasama ka niya at pinatawad mo na siya. Kung babalikan ko man ang nakaraan at bibigyan ng pagkakataong pumili ulit, kahit gaano pa kasakit, Raven, gagawin ko pa rin yun. Dahil alam kong yun ang tama. Yun ang nararapat. Nanatiling nakatitig sa kanya si Raven habang patuloy na lumuluha. Nanatili silang ganon sa loob ng 2 minuto. Nabasag ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa nang magsalita ang binata. I only have 1 week left before I go back to America. At oo, nasasaktan pa rin ako habang nakikita kita. Pero mas masasaktan ako kapag umalis ako ulit at hindi ko ginawa to. Napakunot ang noo ni Nikki. Nagulat na lang siya nang yumuko ito at siniil ang kanyang mga labi. Lasang alak ang mga labi ng binata, ngunit hindi niya yun ininda. Tumugon siya rito, ngunit kaagad din siya nitong binitiwan. Naguguluhan man, ngunit natulala na lang siya nang patakan nito ng masuyong halik ang kanyang noo. I'm sorry too, baby. Masuyong bulong nito. Tila may mainit na palad ang humaplos sa kanyang puso nang marinig ang tawag nito sa kanya. Yun kasi ang tawagan nila noon. Muli na namang nagbadya ang kanilang mga luha. Raven, I'm sorry. I failed to see that you were in pain as well. Dahil nasaktan ako, hindi ko naisip na nasaktan ka rin pala sa naging desisyon mo. Na iniisip mo lang kung anong mararamdaman ni Mommy kapag hindi ko siya pinuntahan at inalagaan dahil ayaw akong mahiwalay sa'yo. I'm sorry kung mas inuna ko ang galit at pride kaysa balikan ka. May kasalanan din ako dahil hindi mo lang kita kinumpronta noon. Natakot kasi ako na mas lalong masaktan. Akala ko lang talaga pinagpalit mo na ako noon. Does it mean na pinapatawad mo na ako? I guess I just need time to process everything. Nakatulong na narinig ko ang side mo. Hearing it from you means so much to me, Nikki. So thank you. Niyakap siya nito matapos sabihin yon. Napapikit ng mariin si Nikki habang dinadama ang mainit nitong bisig. Hindi niya kailanman naisip na muli niyang mararamdaman ang yakap nito. Maya-maya, kumalas na rin ito at dahan-dahan nang umalis sa harap niya upang magtungo na sa kwarto nito. Naiwang nakatulala roon si Nikki. Gumaan na pakiramdam niya kahit papaano, kaya napangiti siya at sinalat ang labing hinagkan ng binata kanina lang. Kinabukasan, inaya siya ni Caroline na magpunta sa gym ng 6:00 ng umaga. Kasalukuyan siyang tumatakbo sa treadmill. Nakasuot lamang siya ng gray na sports bra at itim na loose shorts. You look happy. May nangyari bang hindi ko alam? Tanong sa kanya ni Caroline habang nag-uumpisa na rin itong tumakbo sa katabi niyang treadmill. Don't ask, bestie. Kasalanan mo na wala kang alam. Nagpakalasing ka ba naman kagabi sa bar? Well, alam ko naman kasi naaalagaan mo ko. Ang sabi ni Kuya Casper, ang tagal mo nagstay sa room ko para alagaan ako. I'm really grateful to have you. Napangiti ng malapad si Nikki. Inalala niya ang nangyari kagabi. Sana naman, bago umalis pabalik ng Amerika si Raven, magkaayos na sila ng tuluyan, kahit wag na silang magkabalikan. It will be the last time na iinom ako. Maarteng wika ni Caroline. I have to focus on our company. SGC is in my hands now. Wala na si Papa. Kung bakit ba naman kasi wala sa 2 kapatid ko may gustong humawak ng company namin. You're good at running a business, Caroline. High school pa lang tayo, malinaw na ikaw na ang magmamana ng Sullivan Group of Companies. Kasi yung panganay nyo, piniling maging Navy SEAL. Tapos si Casper naman, talagang bata pa lang gusto nang maging abogado. Well, I'm not really complaining. I'm just worried about Kuya Casper. Kung mas pinili na lang sana niyang patakbuhin ng company namin, hindi ako mag-worry sa kanya araw-araw. Nilingon niya ito. Why? Nakakatanggap na naman ba siya ng death threat? Yeah, since last week pa. Alam mo naman, nagmana si Kuya Casper kay Mommy. Isang dakilang abogado na hindi nagpapasuhol kahit senador pa ang kalaban. Natahimik si Nikki.
Naalala niya kasi kung paano namatay ang ina ni Caroline at Casper dahil din sa nakalaban nitong senador 10 years ago. Inambush ang sinasakyang kotse nito noon. Nakakulong na rin ang may gawa nun. Ayoko nang maulit kay Kuya Casper ang nangyari kay Mommy. Parehong senador pa ang binangga nila. Dagdag na wika ni Caroline. Hindi na nawala ang pag-aalala ni Caroline para sa kapatid kahit ba nang matapos na sila sa kanilang routine sa gym. Kakatapos lamang nilang magbihis at paalis na sana sa gym building nang salubungin sila ng guard at inabutan ng isang itim na box. For me? Paniniguro ni Caroline sa guard. Para sa inyo raw po yan, Ma'am Caroline. Nagtataka man, dahan-dahang binuksan ni Caroline ang maliit na box. Pagbukas, napatili silang dalawa nang makitang patay na daga ang nasa loob. Kasama nun ang picture ni Caroline na may nakasulat sa likod. Mamamatay ka sa kagagawa ng kapatid mo, Caroline Sullivan. Ikaw na sunod na paglalamayan sa pamilya niyo. Hintatakot niya lang basa sa mensahe. Kumuyom ang mga kamao ni Nikki at mabilis na inagaw mula sa kaibigan ng hawak na box. Hinagis niya yon at isa-isang tiningnan ang mga taong naroon. Kung sino ka man na nagbabanta sa kaibigan ko, hindi kami natatakot sa'yo. Magpakita ka kung talagang matapang ka. Galit na sigaw niya. Niyakap niya si Caroline na ngayon ay nanginginig na sa takot. Batid niyang konektado ang pagbabanta na yon sa kasong hinawakan ni Casper. Kaya naman, kaagad nila yung pinaalam sa dalawang kapatid ni Caroline. Halos mapatalon sa gulat si Nikki nang pinagsisipa ni Casper ang nananahimik na single-seater sofa sa harap nito. Nasa mansyon na sila ng mga Sullivan. Tahimik na nakaupo si Nikki sa tabi ni Caroline. Nasa kabila naman si Raven na kanina pa nakakuyom ang kamao. Sa tatlong magkakapatid, si Casper ang mabilis mag-init ang ulo. How dare he drag you into this and have the nerve to threaten you? Sigaw ni Casper. Galit man, ngunit puno ng pag-aalala ang boses nito para sa kapatid. It's Senator Romero, isn't it? Kalmado ngunit mariing tanong ni Raven kay Casper. Yes. Remember my last case? He tried to bribe me para umatras ako sa kaso ng kliyente ko. His son killed my client's daughter at kilala niya ako. I always stand by my principles as a lawyer. But Senator Romero can't just accept defeat. Talagang gusto niya akong patayin sa takot. At ngayon, hindi kanya nagawang takutin, kaya si Caroline ang pinag-iinitan niya. That old man is desperate to get back to your brother. Wika ni Raven. Subukan lang niya. I will never let that old man hurt anyone in this family. Tumayo si Raven at namulsa. Bumaling ito kay Caroline. Caroline, you have to stay here. Hindi ka muna pwedeng lumabas dito sa mansyon. I-report namin to sa police. And I will be staying here with you. Si Casper muna bahala sa SGC hanggat hindi pa namin nasisigurong ligtas ka na. I'll stay with Caroline. Presenta ni Nikki. Napatingin naman sa kanya si Raven at napatiimbagang. No, you have to go home, Nikki. Hindi ka dapat madamay dito. You have a life outside. Tumayo na rin si Nikki at sinalubong ang mga mata na binata. What do you mean by that? I'm Caroline's best friend. Para ko na siyang kapatid. She's my family. Kung nasa panganib ang buhay niya, dan kailangan ko rin magstay sa tabi niya. Napapikit ng mariin si Raven at napahilot sa sentido. Come on, Nikki. Don't be stubborn. Hindi biro itong nangyayari ngayon. As long as nakadikit ka kay Caroline o isa sa amin, madadamay ka. Baka ikaw naman ang padalhan ng death threat. Hindi ko nakakayanin yun kung pati ikaw nanganganib na rin ng buhay. Then so be it. Walang mawawala sa akin. I'm not leaving Caroline. I said what I said. Napatiimbagang ito at mariin siyang hinawakan sa magkabilang balikat. This is for your own safety, Nicola. Please naman, kahit ngayon lang sa akin ka naman makinig. Natahimik si Nikki. Kailangan mong umalis dito. Mas ligtas ka kapag wala ka rito at hindi ka muna magpakita sa isa sa amin. Huwag na matigas ang ulo. Mariing dagdag ng binata. But this is my family to Raven. Bata pa lang tayo, pamilya na ang turing ko sa inyo. Sa'yo, ayoko lumayo para lang iligtas ang sarili ko. I can't abandon my family like that. Hindi ako katulad ng tatay ko. I will stick with my family no matter what. No, listen to me, Nicola. You're way too precious to me to let you get dragged into this. Come on, makinig ka naman. This is for your own good. Doon muling natigilan si Nikki. Para na ring sinabi sa kanya ng binata na mahal pa rin siya nito. Napangiti siya ng mapait. Hindi niya magawang lubos ang maging masaya sa isipin na maaaring manganib ang buhay ng isa sa tatlong magkakapatid. Ang magkakapatid na sobrang importante sa kanya.
Bestie. Malumanay na tawag sa kanya ni Caroline. Hinawakan pa nito ang kanyang kamay. Umupo siyang muli sa tabi nito at hinintay itong magsalita. You have to leave now. Tama si Kuya Raven. Hindi ka dapat madamay dito, Bestie. Nandito ang dalawang kapatid ko. They will protect me. Kaya wag ka na mag-alala, okay? For now, just go home. I will update you. Lumaylay ang mga balikat ni Nikki. Batid niyang kahit makipagtalo pa siya, ay wala na siyang magagawa. Ano pa bang magagawa ko, Caroline? Basta promise me, mag-update ka palagi sa akin, okay? Nakangiting tumango sa kanya si Caroline. Tumingala naman siya kay Raven. Kayo na bahala sa kaibigan ko, ha? I will add more security in this house. Don't worry. Tugon ni Raven. Tumango na lang siya at tumayo na. I left my car in my condo. Sinundo lang ako kanina ni Caroline gamit ang kotse niya papuntang gym. Can I borrow Caroline's car? I can drive you home. Presinta ni Raven at kinapa na ang susi ng kotse sa bulsa nito. No need, Raven. I can drive. I promise hindi ko ibabangga ang kotse ni Caroline. We used to borrow each other's car, remember? That's not the point, Nikki. Paano kung may nakaabang sa labas? It's dangerous. Ihahatid na kita. Napairap na lang siya. Ano ba? Hindi niyo na nga ako pinagbigyan sa gusto ko na magstay dito. Pati ba naman to ayaw niyo pang ibigay sa akin? Just let me do what I want. Kahit ngayon lang. I need you to stay here with Caroline, okay? Sabi niyo nga, kayo lang magkakapatid ang target. Anong gagawin nila sa akin? They don't need me. Kaya kung may kailangan mang samahan at protektahan dito, hindi ako yun. Binalingan niya si Caroline upang kunin ang susi ng kotse nito. Nag-atubili pa ito noong una, ngunit napilitan ding iabot sa kanya ang susi. Umalis na siya at nagtungo na sa garahe, ngunit sumunod pala sa kanya si Raven. I said I'm driving you home, Nikki. Giit nito at humarang pa sa pintuan ng driver's seat. My God, Raven, I didn't know you were this persistent. Kaya ko na nga, di ba? Naiinis ka na makulit ako pero ikaw naman tong makulit ngayon. I'm just worried about you. Ako bang nakatanggap ng death threat? Hindi naman, right? No, but still, I want to make sure na safe ka makakauwi sa kondo mo. Caroline needs you, okay? Stop worrying about me. Ayos lang ako. Well, I can't stop myself from being worried about you, Nikki. Tinaasan niya ito ng mga kilay. Why? What do you mean why? Why are you so worried about me? Because I care for you. And you care for me because? Doon natigilan ng binata. Marahas itong napabuntong hininga at umiwas ng tingin sa kanya. Napairap siyang muli at humakbang papalapit dito. Kitang-kita tuloy niya ang mariinitong paglunok dahil sa lapit nila sa isa't isa. I know you still love me, Raven. Pero hanggat hindi mo pa inaamin sa sarili mo yan, wala kang karapatan na umaktong boyfriend ko ngayon at tigilan ako sa gusto ko. So uulitin ko ang sinabi ko. Stay here at samahan mo ang mga kapatid mo. I know you can protect your own family. Hindi nakasagot ang binata. Nanatili itong nakatitig sa mga mata niya na tila nahipnotismo. Ngumiti siya rito bago sumakay sa driver's seat ng kotse ni Caroline at pinaandar yon. Pinagbuksan siya ng 2 guard na nakabantay sa malaking gate ng mansyon. Nang tuluyang makaalis at makalayo sa mansyon, saka niya naramdaman na may bumangga sa kanyang sasakyan mula sa likod. Oh my God! What the hell? Tarantang sigaw niya. Dahil sa impact ng pagbangga sa kanya sa likod, nawalan siya ng kontrol. Mabilis niyang tinapakan ang preno ngunit huli na. Bumangga siya sa malaking poste ng ilaw. Nagtamo siya ng sugat sa gilid ng kanyang ulo. Oh God, no! Naiiyak na wika niya. Damang-dama ni Nikki ang matinding pagkahilo at ang pananakit ng kanyang buong katawan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone sa kanyang bag upang tawagan si Caroline. Ngunit nagulat siya at napasigaw nang may bumasag sa katabi niyang bintana at tinutukan siya ng baril. Bumaba ka dyan! Wika ng armadong lalaki. Nanginginig ang buong katawan na itinaas niya ang kanyang mga kamay. Yun na yata ang sinasabi ni Raven, na maaari siyang madamay sa death threat na natanggap ni Caroline kanina lang. Who are you? Anong kailangan mo sa akin? Kabadong tanong niya rito. Bumaba ka sabi dyan. Kapag hindi ka bumaba, puputok ko to sa ulo mo. Nanlamig ang buong katawan ni Nikki. Masakit man ang sugat sa kanyang ulo, nagawa niyang buksan ang pinto ng driver's seat at dahan-dahang bumaba. Doon niya nakitang 2 armadong lalaki pala ang nasa harap niya.
Niwala ang mga itong takip sa muka. Pareho pang nakangisi habang nakatingin sa kanya. Nagulat siya nang hawakan siya ng isa at kinaladkad patungo sa itim na van na nasa likod. Wait, who are you? Saan niyo ako dadalhin? Let me go! Naiiyak na angel niya. Ngunit hindi na niya nagawang umangal nang sikmuraan siya ng isa sa dalawang lalaki. Namilipit siya sa sakit at nanlambot ang buong katawan. Walang kahirap-hirap siyang nabuhat ng mga ito papasok sa van. Nang mag-umpisang umandar ang van, narinig niyang nagsalita ang driver. Sigurado ba kayong si Caroline Sullivan na babaeng yan? Oo, hindi ba kotse niya yung sinundan natin? Ang tagal-tagal nga nating nag-abang sa kanya sa labas ng mansyon nila. Malamang si Caroline Sullivan to. Sagot ng lalaking may hawak sa braso niya. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Nikki. Kung ganon, napagkamalan siya ng mga ito na siya si Caroline dahil gamit niya ang kotse nito. Kung bakit ba naman kasi tayo pang inutusan na dumukot sa babaeng to? Ni hindi natin sigurado kung anong itsura ng babaeng yun. Picture lang ang pinakita sa atin ni boss, na wala pa. Hindi pa naman ako magaling kumilatis ng muka. Basta nung nakita ko yung picture niya, maganda siya at sexy. Maganda at sexy tong babaeng to kaya siguradong hindi tayo nagkamali ng dinukot. Wala namang ibang kapatid na babaeng abukagong yun eh. Sira ulo ka kasi dahil binala mo ang picture niya. Pero hayaan mo na, iisa lang naman ang babae sa pamilya ng mga Sullivan. At kung nagkamali man tayo ng dinukot na babae, bakit hindi umaangal tong babae na to? Dinunggo siya sa balikat ng katabi niyang lalaki sa kaliwa. Hoy, ikaw si Caroline Sullivan, di ba? Kumuyom ang mga kamao ni Nikki. Anong mangyayari kapag sinabi niyang hindi siya si Caroline? Tiyak na hindi rin siya pakakawalan ng mga ito. At ang masaklap, baka hindi rin siya buhayin. Puno man ng takot ang dibdib, pilit niyang tinatagan ang sarili. It's okay, Nikki. Kung ito na ang huling gabi ng buhay mo, at least hindi si Caroline ang nadukot nila. You saved your best friend. Anya sa kanyang isip. Ayaw mo talagang sumagot ha, babae? Untag sa kanya ng lalaki sa kaliwa niya. Mariin siyang lumunok at masamang tiningnan ng lalaki. Yes, I'm Caroline Sullivan, you moron. Humisi ito sa kanya bago bumaling sa mga kasama. Oh, narinig niyo? Siya raw si Caroline Sullivan. Imposibleng nagsisinungaling to. Nagtawanan ang mga to. Tahimik na lamang na napaluha si Nikki. Hindi niya batid ang mangyayari sa kanya. Ang tangi na iisip na lamang niya ay ang mukha ni Raven. Sana pala niyakap na lamang niya ito kanina dahil baka huli na yon. Pumayag na lang sana siya na ihatid siya nito. Ngunit ano pa bang magagawa niya? Narito na siya sa isang sitwasyon na hindi niya batid kung mabubuhay pa siya. Samantala, hindi mapakali si Raven habang nakaupo sa malaking sala ng mansyon. Kanina pa kasi umalis si Nikki at kanina pa siyang tumatawag sa dalaga gamit ang cellphone ni Caroline. Ngunit hindi ito sumasagot. Nag-miss call siya sa akin kanina. I was going to answer it pero biglang namatay. And now hindi na siya makontakt. My God, kuya. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Nag-aalalang wika ni Caroline. I have a bad feeling about this. Should we call the police? Wika naman ni Casper. Tiimbagang na tumayo si Raven at binunot ang susi ng kanyang kotse. Pupuntahan ko siya sa kondo niya. Stay here. Paalis pa lang siya ngunit tumunog ang cellphone ni Caroline. It's Nikki. Bulalas ni Caroline. Kaagad na inagaw ni Raven ang cellphone mula sa kapatid at siya na ang sumagot sa tawag. Where are you, Nikki? Bakit hindi ka namin makonta kanina pa? Nakauwi ka na ba sa kondo mo? You had me worried for God's sake. Bungad niya rito. Ngunit napakunot ang noo niya nang marinig ang pagtawa ng mga lalaki mula sa kabilang linya. Ni-loudspeaker ngayon upang marinig din ni Casper at Caroline. Hulaan ko. Ikaw ang panganay sa magkakapatid na Sullivan, hindi ba? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Kumunot ang noo niya. Binundol siya ng matinding kaba sa dibdib. Who the hell are you? Bakit nasa iyo ang phone ni Nikki? Oh, Nikki pala ang pangalan ng babaeng to. Nagtawanan muli ang mga to. Narinig niya ang isang mahinang pag-iyak ng babae sa background. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone dahil sigurado siyang si Nikki yun. Anong ginawa niyo kay Nikki? Answer me, you morons! Relax ka lang. Hindi naman namin alam na nagkamali kami ng dinampot kanina. Malay ba namin na ibang babae ang sakay ng kotse ni Caroline Sullivan? Ngayon lang din namin nalaman na nagkamali kami ng dinukot. Nabugbog pa kami ni boss dahil tatanga-tanga kami. Pero ayos lang. Kahit hindi man namin nadukot si Caroline Sullivan,
Mukhang importanteng tao rin tong babaeng nadukot namin. Nang sumagot ka kanina sa tawag ko, alalang-alala ka sa babaeng to eh. Bakit? Shota mo ba to? Quit playing games with me. What do you want? Wala kaming gusto pare. Si Caroline Sullivan naman talaga ang target namin para maturuan ng leksyon niyang kapatid mong abogago. Nagkamali kasi siya ng kinalaban. Pero kagaya ng sinabi ko, mukhang importante din sa inyong babaeng to. Lalong-lalo na sa'yo. Kaya wag na kayong umasa na makikita niyo pang buhay ang babaeng to. Pero wag kayong mag-alala. Ang bilin ni boss, hindi ka agad papatayin ng babaeng to. Kukuhanan namin ng video ang mga pwede namin gawin sa kanya. At pagkatapos, ipapadala namin sa inyong magkakapatid. Para naman mapanood niyo ang mangyayari sa kanya. Parusa daw yun ni boss dahil hindi mapakiusapan niyang kapatid mong abogago. Pasensyahan na lang tayo, bata. Napamura na mariin si Raven habang nakatiimbagang. Hindi niya alam kung paano pa niya magagawang kumalma ngayong puno ng galit ang dibdib niya. Don't touch her. Mariing pagbabanta niya. If you lay one finger on her, I will skin you alive. You hear me? Tumawa lang to. Pasensya ka na. Trabaho lang. Walang personalan. Muli itong humalakhak bago pinatay ang tawag. Muntik na niyang maibato ang hawak na cellphone. Ngunit mabuti na lang at inawat siya ni Casper. Calm yourself down, Raven. How can I? Narinig mo naman ang sinabi ng lalaking yun, di ba? They're going to kill Nikki. I swear to God, Casper. I swear. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi ko alam kung ano magagawa ko. Oh my God! Umiiyak na wika ni Caroline at nanghihinang napaupo sa sala. We have to do something, kuya. Hindi pwedeng wala tayong gawin para sa kaibigan ko. I can't let my best friend die because of me. Please, kuya, save her. Hindi ko kaya kapag may nangyaring masama sa kanya. Ako dapat ang target nila pero nadamay si Nikki. Napasabunot na lamang sa kanyang buhok si Raven at pinaghahagis ang mga nakikita niyang flower vase sa paligid. Walang nagawa si Casper upang awatin siya. Yun ang unang pagkakataon na nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Natigil lang siya nang yakapin siya ni Caroline ng mahigpit. Humahagulgol ito sa kanya. Get your act together, kuya. Please, hindi natin siya maliligtas kapag ganyan ka. Nanghihinang napaupo na lang muli si Raven sa sala habang naghahabol ng hininga. Kusang kumuyom ang mga kamao niya. Nikki, I can't let you die. I'm going to call the police para i-report to. Wika ni Casper. Caroline, sumama ka sa akin. Hindi kita pwedeng iwan dito. Ikaw, Raven, sasama ka ba sa amin sa presinto? No, I'm not coming with you. Hahanapin ko si Nikki. Determinadong tugon niya. Medyo kalmado na siya ngayon kumpara kanina. Kailangan siya ni Nikki at hindi niya ito maililigtas kapag hindi niya kinalma ang sarili upang makapagplano ng maayos. Paano mo naman siya hahanapin, kuya? Hindi nga natin alam kung nasan siya. Tanong ni Caroline. Ako nang bahala ron. You have to leave now. Susunod ako sa inyo. Nag-aalangan man, ngunit sumunod naman ang dalawa niyang kapatid. Gamit ang kotse ni Casper, sumakay doon ang dalawa at umalis. Nag-abang naman si Raven sa labas ng kanilang mansyon. Maya-maya, dumaan ang isang motorsiklo na tila nakasunod sa kotse ni na Casper. Sinundan niya ito gamit ang kanyang kotse, hanggang sa makalabas ng subdivision nila. Pinabilis niya ang kanyang kotse at humarang sa motor na nakasunod kina Casper. Bumaba siya ng kanyang sasakyan bitbit ang isang combat knife na dinala niya kanina. Baba! Malamig na utos niya sa rider ng motor na nakasuot pa ng helmet. Ano bang problema mo? Bakit ka umaharang sa daan? Siga ka ba ha? Galit na tanong nito. Humisi siya at naglakad palapit dito. Talagang magmamaang-maangan ka? Sinusundan mo ang kotse kung saan nakasakay ang mga kapatid ko. Alam kong isa ka sa mga tauhan ng Senator Romero. Hindi ito sumagot. Kaagad itong bumunot ng baril, ngunit naunahan niya ito sa paghagis ng combat knife sa mismong kamay nito. Nabitiwan nito ang baril at napahiyaw sa sakit. Nilapitan niya ito at binunot ang combat knife na nakabaon sa kamay nito. Ah! Hayop ka! Galit na sigaw nito habang namimilipit sa sakit. Sinubukan nitong bumaba ng motorsiklo upang tumakas, ngunit pinulot niya ang baril nito na nasa lupa at pinaputukan ito sa hita. Hindi ka pa pwedeng umalis. May kailangan pa akong itanong sa'yo. Mariing anya at mabilis na lumuhod sa tabi nito. Inalis niya ang suot nitong helmet bago nagpatuloy sa pagsasalita.
Saan dinala ng mga kasama mong babaeng dinukot nyo? Wala akong sasabihin sa'yo. Kapag nagsalita ako, papatayin ako ng boss namin. Patayin mo na lang ako. Ganon din naman. Umangat ang sulok ng labi niya. Hindi ko pwedeng gawin yun kahit gustuhin ko pa. Sa 6 na taon ko sa militar, may isang bagay ako natutunan. Isang paraan para makakuha ng impormasyon mula sa isang taong katulad mo na ayaw magsalita. Have you ever heard the word torture? Bumaba ang tingin niya sa sugat nito sa hita. Kaagad niyang pinisil yun, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Aw! Tama na! Tama na! Hindi ko na kaya. Uulitin ko ang tanong ko. Saan dinala ng mga kasama mo babaeng dinukot nyo? Hindi kita papatayin, pero uulit-ulitin ko ang ginawa ko sa sugat mo hanggang sa hindi mo nakayanin at kusa ka na lang mamatay. Oo na! Magsasalita na ako. Bitiwan mo na ang sugat kung hayop ka. Uulitin ko. Saan nyo siya dinala? Nang sabihin nito ang address na gusto niyang malaman, kaagad niyang tinawagan si Casper upang pabalikin. Binili niya rito na ihatid sa presinto ang lalaking nahuli niya. Walang nagawa ang lalaki dahil bukod sa may sugat ito sa hita, ginapos din niya ang mga kamay nito upang hindi makatakas. Sa lumang warehouse daw sa San Juan dinala si Nikki. Ani Raven kay Casper matapos isakay sa backseat ang wala nang malay na lalaki. Tell the police the exact location of the old warehouse. Mauuna na akong pumunta ron. Hindi ko na kaya maghintay. Habang tumatagal, hindi natin alam kung anong nangyayari kay Nikki. Kahit pigilan kita sa gagawin mo, wala naman akong magagawa. Payo ko lang, pwede kang magalit sa mga dumukot kay Nikki. Pero huwag kang papatay ng tao, Raven. Tandaan mo, ordinaryo kang tao dito. Wala ka sa Amerika. Hindi ka sundalo ngayon. Napatiimbagang siya at binigyan lamang ng malamig na tingin ang kapatid. I can't promise you anything, brother. Pagdating kay Nikki, alam mong naghihimbaliw ako kapag minanakit sa kanya. Umalis na siya at sumakay sa kotse niya matapos sabihin yun sa kapatid. Hang in there, Nikki. I'm coming for you. Anya sa kanyang isip habang mariin ng pagkakahawak sa manibela. Samantala, kanina pa nagmamakaawa si Nikki sa mga lalaking kaharap. Kasalukuyan siyang nasa loob ng malaking drum habang dahan-dahan na binubuhusan ng semento. Stop it! Please! Parang awa niyo na! Umiiyak na pagmamakaawa niya sa dalawang lalaki. Huwag kang maingay. Sikmat ng lalaking may hawak ng kamera at kinukuhanan siya. May you all rot in hell. Kahit patayin niyo ako ngayon, siguradong ipaghihiganti ako ng pamilya Sullivan sa ginawa niyo sa akin. Tandaan niyo yan! Sigaw niya. Ngunit tinawanan lamang siya ng mga ito. Napaluhan na lang siya. Tinakpan naman ng duct tape ang bibig niya ng isang lalaki. Kaya naman, tuluyan na siyang hindi nakapagsalita. Hindi rin siya makagalaw dahil nakagapos ang mga kamay at paa niya. Mukhang ito na nga katapusan ko. Hindi ko man lang nasabi kay Raven na mahal ko pa rin siya. Anya sa kanyang isip. Umabot na sa kanyang dibdib ang semento na nanggagaling pa sa malaking mixer sa tabi niya. Napapikit na lamang siya ng mariin bilang pagsuko. Ano nga bang laban niya ngayon? Imposibleng mahanap siya nila Raven. At kung mahanap man siya, marahil ay huli na. Lord, ikaw na po bahala sa akin at sa mga Sullivan. Dalangin niya kasabay ng pagdaloy ng mga luha sa pisngi. Lagyan na ang loob niya na hanggang dito na lamang siya. Kaagad siyang napadilat nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas. Ano yun? Tingnan mo nga. Tarantang sigaw ng isang lalaki sa kasamang may hawak ng kamera. Sumunod naman ito at naglakad palabas. Ngunit nagulat siya nang marinig niya ang pagmumura ng lalaking naiwan na nakabantay sa kanya. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. At dahil nasa loob ng drum si Nikki, hindi na niya alam ang mga nangyayari. Help me, please, kung sino ka man. Sigaw ni Nikki sa kanyang isip. Tila nabuhayan siya ng pag-asa dahil sa kung sino man ang dumating. Ah! Gago ka! Dinig pa niyang sigaw ng lalaking kidnapper. Muling umalingaw ang putok ng baril. Napapikit na lamang ng mariin si Nikki dahil sa sobrang panghihina. Maya-maya lang, tumahimik ang buong paligid. Narinig niya ang papalapit na yabag sa kanyang direksyon. Nikki! Tawag ng pamilyan na boses ng isang lalaki. Ganoon na lamang ang pagdilat ng mga mata niya. Napaluha siya na magtama ang mga mata nila ni Raven. Kaagad nitong tinanggal ang duct tape sa kanyang bibig. Raven? Oh my God! Yes, baby. I'm here. Don't move, okay?
Masuyo nitong sambit bago siya dahan-dahang inalis mula sa pagkakalubog sa basang semento. Mabuti na lamang at hindi pa yun natutuyo sa kanya, kaya hindi nahirapan ang binata na iahon siya. Nang tuluyan siyang makaahon, tinanggal pa nito ang mga natirang semento na nakadikit sa kanyang katawan. Hindi na niya napigilan ang sarili at niyakap niya ng mahigpit ang binata. "Thank you for coming just in time, Raven. Akala ko mamamatay na ako." Wika niya kasabay ng pagkagulgol. Marahas itong bumuntong hininga at niyakap siya pabalik. Doon nagpatong-patong ang lahat ng nararamdaman ni Nikki. Pagod, galit, at saya dahil dumating si Raven para iligtas siya. I thought I was too late. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kung hindi ako umabot. Basag ang boses na wika ng binata. Kumalas ito at tinitigan siya sa muka. Tiningnan din nito ang kanyang katawan at pinaikot pa siya. Did they hurt you? May masakit ba sa'yo? Tell me. Puno ng pag-aalalang tanong nito. They didn't hurt me, pero dinahan-dahan nila akong buhusan ng semento habang pinagtatawanan. Gustong-gusto nilang makita akong takot at umiiyak para raw makita niyo magkakapatid ang pagdurusa ko habang unti-unting namamatay. I was so scared, Raven. Akala ko katapusan ko na kanina. Hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi. Shh! I'm here now, baby. Hindi na nila magagawa sa'yo ito ulit. I will never let anyone touch you again. Pangako ko yan sa'yo. Napaluhan na lang muli si Nikki. Maya-maya, napatingin siya sa lalaking nakahandusay malapit sa kanila. Ang isa naman ay nasa pintuan at wala ring malay. They tried to shoot me, pero naunahan ko sila gamit ang combat knife na dala ko. Paliwanag ni Raven. 3 silang dumukot sa akin. Yung driver, wala siya dito. Nakabantay siya sa labas kanina. Siya ang una kong pinatumba. They're not dead, are they? No, unresponsive lang sila. Kahit gustuhin ko man silang patayin, hindi ko pwedeng gawin. I still want to live freely. Para makasama ko pa ang mga kapatid ko. Para makasama pa kita. Raven? Marami tayong kailangan pag-usapan, Nikki. Pero hindi to ang lugar para pag-usapan yun. Hinawakan nito ang kanyang kamay at masuyong pinisil. Let's get out of here. Parating na mga pulis na tinawagan ni Casper at Caroline. Wait, kamusta sila? Are they okay? Ayos lang silang dalawa. Kami na bahala mag-ayos nito. Sisiguraduhin namin na makukulong si Senator Romero at hindi makakatakas sa ginawa niya. Nakahinga ng maluwag si Nikki at napayakap na lang ulit sa binata. Bago pa sila makaalis sa lugar na yon, dumating na rin ang mga pulis at hinuli ang 3 lalaking dumukot sa kanya. Iika-ika ang mga ito dahil sa mga saksak na natamo sa hita at sa tagiliran. Nakumpirma ng mga pulis ang koneksyon ni Senator Romero sa mga lalaking dumukot sa kanya. Dahil yun sa pagtutulungan ni Raven at Casper upang mailabas ang totoo. Gigil kasi ang dalawa na pagbayarin ang may sala. 3 araw din bago nakabawi si Nikki mula sa trauma na kanyang pinagdaanan. Nanatili siya sa mansyon ni Raven. Bakit gising ka pa? It's past 10 already. Napatigil sa pag-inom ng gatas si Nikki nang marinig ang boses ni Raven. Kapapasok lamang nito sa kusina kung saan siya naroon. Binaba niya ang hawak na baso ng gatas bago sumagot. Hindi pa kasi ako inaantok. Napangiti ito ng maliit at umupo sa katabi niyang upuan sa tapat ng kitchen island. Pigil niya ang hininga habang hinihintay itong magsalita. Hinihintay mo ba ako, Nikki? No, nag-crave lang ako sa gatas. Kakatapos ko lang kasi i-check yung salon manager ko sa Cavite branch. Nagkaroon kasi ng problem sa mga supplies. Pero okay na, naayos na. Really? Akala ko pa naman hinihintay mo ako. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Well, parang gano'n na rin. Hindi kasi ako makatulog, knowing na nasa labas pa kayo ni Casper ng ganitong oras. Nagpunta kami ni Casper sa presinto kanina to finalize some documents and formally submit all the evidence against Senator Romero. These past few days, naghanap pa kami ng ebidensya na lalong magpapalubog kay Senator Romero. We can't afford any loopholes in the process. We need to make sure he can't escape, and that no one will cover for him, no matter how wealthy or powerful he is. I'm relieved to hear that. At least, nakakahinga na kami ng maluwag ni Caroline. Nakakatakot pa rin kasing lumabas dahil sa nangyari sa akin. Nagulat siya nang hawakan ni Raven ang kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng kitchen island. Don't be afraid, Nikki. Nandito ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo ni Caroline. Sa'yo.
Napaiwas siya ng tingin dito at napainom muli ng gatas. Tila natuyo kasi ang lalamunan niya dahil sa tensyon na nararamdaman. Ang sarap talaga uminom ng gatas. Gusto mo bang tikman? Patay mali siya niyang tanong dito. Imbis na sumagot, napangisi lamang ito at tumitig sa mga labi niya. Walang ano-ano'y inilapit nito ang mukha sa kanya at siniilang kanyang labi. 2 segundo lamang yon, ngunit tila mahihimatay na si Nikki. What was that, Raven? Dinalaan nito ang ibabang labi at saka ngumiti. Masarap nga yung gatas na iniinom mo. Ha? Sabi mo, tikman ko, di ba? Natikman ko na. Pinamulahan siya ng pisngi. Oo nga, pero dito ka dapat sa baso titikim, hindi sa labi ko. Stop complaining, Nikki. I just want to enjoy both. The milk you made and your lips. Napakurap-kurap siya sa sobrang hiya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya at hindi niya napigilan ang mapangiti. Mula noon hanggang ngayon, si Raven lang talaga ang nagpapakabog ng husto sa puso niya. We haven't talked about us since that night. Dagdag na wika ng binata. Naghihintay lang naman ako sa'yo, Raven. I'm sorry for making you wait, baby. Naging busy lang kami ni Casper nitong mga nakaraang araw. At gusto ko rin na hayaan ka muna. I know how traumatizing everything that happened was for you. And I didn't want to push you into anything before you were ready. Well, okay naman na ako ngayon. Kumpara nung nakaraang araw, takot na takot pa rin ako. Pero hindi naman ako pinapabayaan ni Caroline. Kayo ni Casper. Kaya salamat talaga kasi hindi niyo ako pinabayaan. Like you said, we're family. Sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayo lang din? Damang-dama niya ang titig sa kanya ni Raven kahit hindi siya nakatingin. Kaya naman sinalubong niya ang mga mata nito. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo nung gabing dinukot ka, Nikki. I blamed myself kasi hinayaan kitang mag-drive ng kotse mag-isa. Sana hindi kita hinayaan na umalis at mas pinilit kitang samahan. O kaya dapat pumayag na lang ako na manatili ka rito ng araw na yun. Halos mabaliw ako nun. Kaya nang makita kita na nasa loob ng drum, nakahinga ako ng maluwag. I told myself it wasn't too late. I still had the chance to tell you and to show you that I still love you more than anything. It was so hard for me to forget what we had, Nikki. I'm sorry again kung naging ma-pride ako at hindi ka binalikan. Napalunok si Nikki at nag-umpisang manubig ang kanyang mga mata. Raven? I still love you, Nikki. Hindi nawala yun. Tuluyang bumagsak ang mga luha niya. Nginitian siya ni Raven at masuyong hinaplos ang kanyang buhok. I realize that time is something we can never truly control, Nikki. Kaya kung mahal mo ang isang tao at handa ka pa rin na ipaglaban siya, ipakita mo. Sabihin mo at iparamdam mo sa taong yun. Babalik na ako sa Amerika sa mga susunod na araw. At gusto ko bago ako umalis, malaman ko muna kung gusto pa ba akong bumalik ng babaeng mahal ko. Of course, I want you to come back here, Raven. I still love you too. Alam kong alam mo yan. Never akong tumingin sa iba o sumubok magmahal ng iba dahil ikaw lang ang laman ng puso ko hanggang ngayon. Napangiti ito ng matamis. Will you wait for me, baby? I still have 5 months left bago matapos ang 6-year contract ko sa Navy SEAL. Natatakot ako na baka kapag nagdesisyon na ako magstay dito for good, saka ka naman mawala. I'm afraid that you'll wake up one day and realize you don't love me anymore. Or that you'll find someone better than me. Lumuluha man ay napangiti pa rin si Nikki. Masuyo niyang hinawakan ang magkabila nitong pisngi. Of course I won't do that. 7 years nga nakayanan kung mahalin ka pa rin. Sa loob pa kaya ng 5 buwan hindi? Tingin mo ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo para ipagpalit ka sa iba? No, Raven. My love for you isn't that shallow. Ikaw ang greatest love ko. You know that. Kumislap ang mga mata nito sa tuwa. Niyakap siya nito ng mahigpit. I'm sorry for pushing you away, baby. Malambing na ani Raven. No, I'm sorry for hurting you back then. Kumalas ito at tinitigan siya sa mga mata. I totally understand why you had to do that. Oo, nagalit ako dahil nakipaghiwalay ka. But deep inside, naintindihan ko kung bakit mo nagawa yun. Sobra lang ako nasaktan kaya natabunan ng galit ang pag-intindi ko sa ginawa mo. But the truth is, you just wanted me to be a good son to my mother. Ikaw ang mundo ko noon, kaya nahirapan ako maintindihan ang desisyon mo. I'm happy to hear na naiintindihan mo na ako ngayon, Raven.
Ayos lang naman na maging mundo natin ng isa't isa. Pero minsan, hindi natin dapat kalimutan na maging mabuting anak. But still, I'm sorry for hurting you in that process. Let's forget about the past, baby. Let's focus on now, on our future. Ihintayin mo ako, di ba? Ulit nito. Nakangiting tumango si Nikki habang sagana pa rin sa pagpatak ang kanyang mga luha. Ngumiti ito pabalik at hinalikan siya sa mga labi. Sa pagkakataong ito, mas matagal at mas malalim. Ngunit naputol yon nang marinig nila ang malakas na pagmumura ni Casper. Kapapasok lamang nito sa entrada ng kusina at kaagad na tumalikod sa kanila. What the? Ano ba kayong dalawa? Dito talaga sa kusina? Really? My eyes. Reklamo nito habang marahas na kinukusot ang mga mata. Huwag ka nga maarte dyan, Casper. Hindi bagay sa'yo na umaktong inosente. Napapairap na wika ni Nikki. Inosente naman talaga ako Casper, just leave. Napapabuntang hiningang wika ni Raven. Iinom lang sana ako ng tubig pero wag na lang pala. Kasalanan ko ba kung nakita ko kayo? Just get a room, wag dito. Ang sakit niyo sa mata. Casper, tingin ka rito. Nakangising utos ni Nikki. Ano ba yun? Salubong ang mga kilay na lumingon ito sa kanilang dalawa ni Raven. Kaagad niyang pinatakan ng halik si Raven habang nakatingin sa kanila si Casper. Ganoon na lamang ang pangangasim ng mukha nito. Wow, just wow. Paawat ka naman sana, Nikki. Alam mong single yung tao Well, you better find a girlfriend, brother. Tumatanda ka na. Nakangising wika ni Raven. Tol, mas matanda ka lang ng ilang buwan sa akin. Matanda ka na rin. Hey, don't bully me, baby. Saway ni Nikki. Baby? Ayoko na talaga. Hindi lang kayo masakit sa mata. Masakit din sa tenga. Bahala kayo dyan. Babalik na ako sa taas. Mas maganda pang mauhaw na lang ako sa tubig kaysa makita kayong naglilingkisan sa harap ko. Kakamot-kamot sa ulo at padabog itong umalis ng kusina. Bitter. Habol ni Nikki upang asarin to. Nang sila na lamang ni Raven ang natira, napatitig na lang sila sa isa't isa at napangiti ng matamis. Walang salitang lumabas mula sa kanilang bibig. Ngunit sa mga sandaling yon, batid ni Nikki na yun ang panibagong simula nilang dalawa. Hanggang sa dumating ang araw na kinailangan na nitong bumalik sa Amerika. Mabilis naman na lumipas ang 5 buwan. Tuluyan na natapos ni Raven ang kanyang active duty service bilang US Navy SEAL. Matapos na ma-release, lumipad siya pabalik ng Pilipinas upang doon permanenteng manirahan. Dahil may dual citizenship siya, madali para sa kanya ang muling paglipat at paninirahan sa bansa, habang tinatapos ang natitirang 2 taon ng kanyang 8-year military service obligation sa ilalim ng Individual Ready Reserve. Nag-hire din siya ng general manager ng hotel business na pinamana sa kanya ng namayapang ina sa Amerika. Pagkaraan ng 2 taon, tuluyan nang natapos ang kanyang 8-year military service obligation. Opisyal na siyang na-discharge mula sa US Navy. Ganap na siyang sibilyan. Dahil wala na siyang obligasyon sa militar ng Amerika, nilaan na niya ang kanyang panahon sa tahimik na buhay sa Pilipinas, kasama si Nikki at ang kanyang 2 kapatid. Kaya naman, binalak na niyang yayain ng kasal ang pinakamamahal niyang kasintahan. Ano ba? Wala akong makita. Tanggalin mo na nga itong takip sa mata ko. Reklamo ni Nikki habang nangangapa. Just relax, bestie. We're already here. Wika ng kaibigan niyang si Caroline na siyang umaakay sa kanya. Wala kasi siyang makita dahil may blindfold siya sa mata. Ano ba kasi itong pakulo mo, bestie? I'm so tired. Kagagaling ko lang sa salon branch ko sa Bulacan. And I'm not in the mood right now. Maghapon na hindi nagpakita sa akin si Raven. Ang sabi niya may inaasikaso siya para sa security and risk management firm na gusto niyang itayo. Pero hanggang ngayon hindi man na siya tumatawag sa akin or nag-text. Nakakainis. Tinawanan siya ng kaibigan. Nagrant ba naman habang naka-blindfold? Can you blame me, bestie? Hindi ako sanay na ini-ignore ni Raven. Besides, 3rd anniversary namin ngayon. At pwede bang alisin mo na tong blindfold sa mata ko? Bumabalik tuloy yung nangyari sa akin dati nung dinukot ako. Bestie, you don't have to be afraid anymore. Remember, nakakulong na si Senator Romero. Hindi na siya makakalaya pa ulit. Bantay sarado siya ni Kuya Casper at Kuya Raven. And I'm sure, Kuya Raven won't let it happen to you again. Napanguso siya. I miss him. Bakit ba kasi hindi niya ako ina-update? Hindi sumagot sa kanya si Caroline.
Napakunot tuloy ang noo niya, lalo na nang bitiwan siya nito at narinig ang paglakad nito palayo sa kanya. Hey, bestie! Saan ka pupunta? Don't leave me here! Nakakainis ka! Kaagad niyang inalis ang suot niyang blindfold. Kumurap-kurap siya at nagulat nang makitang nasa harap niya si Raven at may hawak itong isang bouquet ng bulaklak. Raven? You're here? Surprised? Nakangiting tugon nito bago mabagal na naglakad palapit sa kanya. Natulala na lang siya sa kagwapuhang taglay nito habang suot ang maroon na dress shirt at itim na pants. 3 taon na magmula nang magkabalikan sila, ngunit parehong-pareho pa rin ang epekto nito sa kanya. Tila mauubusan siya ng hininga hanggang sa tuluyan itong makalapit sa kanya. Happy 3rd anniversary, baby. Masuyong wika nito bago inabot sa kanya ang bulaklak. Pigil ang ngiting tinanggap niya yon at tiningnan ang buong paligid. Nasa isang malawak silang garden. May mesa at 2 upuan sa likod ni Raven. May kandila doon at wine. Napakaganda rin ang setup ng mga ilaw sa bawat punong natatanaw ng kanyang mga mata. Ang ganda! Nakangiting wika ni Nikki. Mas maganda ka pa rin. Napanguso siya kahit pag gusto niyang kiligin. Dapat galit ako sa'yo. You've been ignoring my messages. Kunwari ka pang may inaayos na papers. Kahapon ko pa natapos yun. Sinadya kong hindi ka pansinin ngayong araw. Alam ko na, para ma-surprise ako. Hindi ka ba masaya? I'm here now, baby. Anong gusto mong gawin ko para hindi ka na magtampo? Napangisi siya. Kiss me. Yun lang? Ayaw mo ba? Mamaya na yun. Kumunot ang noo niya. Bakit namaya pa? I want to kiss you right now, Raven. Mamaya na nga kasi. But why? Pati kiss may schedule na? You're unbelievable. Ngumisi lamang ito at may binunot sa suot nitong itim na pants. I'm sorry for ignoring you. I just want to surprise you with this. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang maliit na itim na box. Natutop ni Nikki ang kanyang bibig nang akmang luluhod sa harap niya si Raven. Kaagad siyang napaluha at pinigilan ito sa pagluhod. No! Stop! Why? Is there any problem? Ayaw mo bang mag-propose ako sa'yo? Kabadong tanong nito at umayos ng tayo. It's not like that, Raven. Ayoko lumuhod ka pa. You don't have to do that. Kasi kahit hindi ka lumuhod, I would say yes to you. Kaya yes. Yes, baby. I'm gonna marry you. Napangiti ito ng malapad at tila nakahinga ng maluwag. Tinakot mo ako. Akala ko pa naman tatanggihan mo ako. Why would I do that? I love you, Raven. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan, okay? Ang tagal kong hinintay ang moment na to. Mas lumapad ang mga ngiti nito at kaagad na isinuot sa kanya ang isang mamahaling singsing. Niyakap siya nito ng mahigpit at ganoon din siya. Thank you, baby, for loving me and for always waiting for me. Masuyong bulong nito. You're worth the wait. I love you, Raven. Excited na akong pakasalan ka. I love you too, baby. Hindi na rin ako makapaghintay. Lumipas ang 3 buwan bago sila tuluyang ikinasal ni Raven sa simbahan. Nangako sila sa isa't isa ng panghabang buhay na pagmamahalan. At ngayon, nasa isang luxury hotel na sila sa Quezon City kung saan ginaganap ang kanilang reception. Nakangiti nilang pinapanood ni Raven ang kanilang video na nakaplay sa malaking LED screen sa harap. Naroon din ang kanilang picture na magkasama magmula pa noon hanggang sa kasalukuyan. I love how things turned out well after everything that happened between us, hubby. Nakangiting bulong niya kay Raven habang pinapanood pa rin ang nakaplay na video sa malaking LED screen. Hubby? Mapang-asar na ulit ni Raven. Oo, hubby. Hindi ba hubby na kita ngayon? We're already married. Bakit? Ayaw mo ba? Of course, gusto ko. Nakakapanibago lang na marinig. Can you believe it? I'm your husband now, and you're my beautiful wife. Kinikilig na napangiti si Nikki at niyakap ang braso ng asawa. I'm 2 months pregnant, hubby. Wika niya. Gulat itong napatitig sa kanya. Really? Yes. Last week ko lang nalaman. Nagpa-check up ako. Mamaya ko sana sasabihin sa'yo para surprise pero hindi ko na mapigilan. Ang saya-saya ko kasi ngayon at ang hirap itago sa'yo nun. Are you happy, hubby? Nanubig ang mga mata nito habang nakangiti ng malaki. Hinawakan nito ang mga kamay niya, bakas ang matinding saya sa mga mata. Of course, I'm so happy. Magkakaroon na tayo ng anak.
We're going to have a kid at matagal ko ng pangarap na bumuo ng pamilya kasama ka. Ang sabi ko pa nga, gusto kong magkaroon ng 5 anak. Natawa siya rito. 5 talaga? Kaya ko ba yun? Yes, 5. 5 babae. Puro kamukha mo, wifey. Paano kung hindi babae itong baby na nasa loob ko ngayon? Ayos lang. What really matters is that it came from the love the two of us have for each other. Napangiti siya ng malapad at hinawakan ng pisngi nito. Sige, susubukan natin gumawa ng 5 anak. For now, dito muna tayo sa baby number 1 natin. I'll take care of you and our future kids. Hindi ko kayo pababayaan, baby. I know that. At alam ko rin na magiging mabuti kang ama sa mga magiging anak natin. I love you so much, hubby. I love you more. Always. Pinatakan siya nito ng halik. Nakita yun ni Casper kaya kinansyawan sila nito. Nahawaan tuloy ang iba pang mga bisitang naroon. Nagsayaw pa sila ni Raven sa gitna ng bulwagan habang tumutugtog ang romantikong musika. Wala nang masasaya pa sa gabing yun. Lumipas nga ang maraming buwan, ipinanganak ni Nikki ang isang sanggol na babae. Nasundan yun ng 2 pang lalaki. Hindi nangyari ang 5 anak na nais ni Raven dahil hindi na nasundan ang kanyang pagbubuntis. Ngunit ayos lamang yun sa kanyang asawa. Sapat na rito ang 3 anak habang kasama siyang nagbibigay ng atensyon at pagmamahal sa kanilang binuong pamilya. Sa mga sumunod na taon, nasaksihan ni Nikki ang unti-unting pag-angat ng Shadow First Security Agency na itinatag ni Raven. Ginamit nito ang sariling ipon at karanasan bilang dating US Navy SEAL upang magtayo ng isang maliit na security and risk management firm sa Maynila. Noong una, iilan lamang ang mga kliyente. Karamihan ay mga negosyanteng nangangailangan ng executive protection at security assessments. Ngunit dahil sa reputasyon ni Raven at sa kalidad ng serbisyong ibinibigay ng kumpanya, mabilis na lumawak ang network nito. Hindi nagtagal, naging isa ang Shadow First sa mga kilalang security agency sa bansa. Nakapag-hire ang kanyang asawa ng magagaling na tauhan. Karamihan, mga veterano rin na militar. Habang ang iba ay si Raven ang nagsanay gamit ang mga disiplinang natutunan nito noong nasa militar pa. Bilang asawa, proud na proud si Nikki kay Raven. Araw-araw, palagi niyang ipinagpapasalamat sa Diyos dahil ibinalik ulit sa kanya ang kanyang asawa. Natutunan niya na ang paghihiwalay nila noon ay hindi katapusan ng kanilang kwento. Bagkus, isang pahina lamang yon na kailangan matapos upang mas maging handa at buo silang dalawa pagdating sa panahong muli silang magsasama at magsisimula ng panibagong yugto. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi napapagod na maghintay. Ang bawat taon, buwan at araw na lumipas ay nagsilbi lamang upang patatagin ang kanilang mga puso, palalimin ang kanilang pag-unawa, at patunayan na ang kanilang pinagsamahan ay kayang lagpasan ang kahit anumang pagsubok. Sa huli, napatunayan nila na ang pagmamahalan na kanilang binuo ay itinatag mula sa sakripisyo, katapatan, at pagpapatawad. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.